What's up, KAG? Alam mo yung safe na project? May audit, may influencers, active yung developer, tapos biglang nawala na. Hindi siya obvious na rug pull. Hindi siya yung tipong tatakbo agad yung developer. Ang mas malala, dahan-dahan kang niloloko habang iniisip mong kumikita ka. So ngayon, pag-usapan natin yung mga rug pull patterns na hindi mo mapapansin kahit matagal ka na sa crypto. Let's go! Alam mo kung ano yung pinakadelikadong scam sa crypto? Hindi yung halatang scam. Hindi yung meme coin na mukhang joke. Kundi yung mukhang legit. Yung tipong may roadmap, may community, may updates. May kita ka pa nga sa simula. Pero slowly, inuubos ka na pala. Tanong ko sa'yo, ilang beses ka na bang pumasok sa project na mukhang okay naman pero in the end, lugi ka? Kasi kung nangyari na yan sa'yo, malamang naka-experience ka na ng hindi obvious na rug pull. Slow rug pull. Ito yung pinaka-common ngayon. Hindi sila tatakbo agad, hindi sila magdi-disappear. Instead, dahan-dahan nilang binabagsak yung project. Sample, una, hype. Pangalawa, tataas yung presyo. Pangatlo, papasok yung mga retail. Pangapat, magbebenta na sila paunti-unti. Hindi dump agad, hindi halata. Parang normal market lang. Pero ang totoo, sila lang yung consistent na kumikita. Red flag na hindi obvious. Laging may small pump pero mas malakas lagi yung bagsak. Walang strong recovery. Kung chart pa lang parang pagod na yung project. Hindi na yan market condition. May nag-exit na sa likod. Fake utility trap. Ito yung mas delikado. Kasi dito, iniisip mong long term ka. May game daw, may ecosystem, may future. Pero ang tanong, ginagamit pa talaga yung token? Sample, may NFT game pero wala namang naglalaro. May token pero wala silang silbi kundi pang hype lang. May staking pero bagong pera lang din yung pinambabayan. So ano mangyayari? Umiikot lang yung pera ng users. Walang tunay na value. Kaya eventually, mauubos. At pag naubos, wala na. Hindi siya rug pull na biglaan. Pero parehas ang resulta. Liquidity illusion. Ito yung hindi napapansin ng mga beginners. Nakikita mo, uy, may liquidity na naman ah. Pero ang di mo alam, kontrolado din yun ng developers. Sample, pwede nilang i-unlock anytime. Pwede nilang alisin dahan-dahan. Pwede nilang gamitin pang manipulate ng presyo. At ang mas malala, minsan, sila din yung nagtitrade para magmukhang active. So iniisip mo, okay pa to, may volume pa. Pero fake activity lang pala. Influencers of rug. Ito ang pinaka-controversial. Pero kailangan natin pag-usapan. Hindi lahat ng rug pull ginagawa ng developers. Minsan, influencers. Ang pattern, ipropromote nila sa simula. Pag-hype sila ng mga content. This is the next big thing. Papasok ang audience. Tapos, tahimik na sila. Walang update. Walang accountability. Pa-exit na sila. Hindi obvious kasi hindi sila nag-scam directly. Hindi sila yung developer, pero sila yung nagdala ng liquidity. Real talk. Kung ang dahilan mo lang sa pagpasok ay influencer, delikado ka. Community trap. Ito ang pinaka-psychological. Kapag active yung community, feeling mo safe. May Discord, may Telegram, may mods. Pero hindi mo napapansin. Echo chamber lang siya. Sample, bawal yung negative. Binaban pag nagtanong. Puro buy the dip. So kahit may mali na, hindi mo makita kasi lahat ng nakikita mo, positive lang. Yan ang trap. Alam mo ba, karamihan ng rug pulls ngayon hindi na biglaan. Mas profitable kasi sa scammers yung pahabain yung project, paramihin yung users, dahang-dahang mag-exit. Mas malaki ang kita, mas mahirap hulihin. Ito yung totoo. Hindi na sapat yung do your own research, check ng website, check ng team. Kasi lahat ng yan, kaya nang ipekein. Mas importante ngayon, behavior ng project. Paano gumalaw yung presyo? Paano magsalita yung developers? Paano mag-react ang community? Kung hindi mo tinitignan yan, madali kang maloloko. Ito yung mga strengths and weaknesses ng ganitong project. Ang strength nito kung bakit ka maa-attract, mukhang legit, may kita sa simula, active community, may story. Ang weakness naman ito kung bakit ka malulugi, walang real demand, controlled ng insiders,
nakadesign para sa exit. Rekomendo ko bang pumasok sa ganito? Short answer? Oo, pero hindi ka dapat maging tanga. Dapat papasok ka, dapat alam mo na exit game lang yan. Hindi ka investor, player ka sa game. At kung late ka pumasok, ikaw ang exit liquidity. Ganito mo siya isipin. Sa crypto, hindi lahat ng kumikita ay tama at hindi lahat ng legit ay safe. Ang tanong lagi, saan galing yung pera? Kung sagot, sa bagong pasok na users, delikado na yan. Ito yung typical flow. Una, magla-launch. Pangalawa, mag-hype. Pangatlo, early profits. Pang-apat, influencers. Pang-lima, retail entry. Pang-anim, slow dump. Pang-pito, silence. Pang-walo, dead project. Saan ka kadalasang pumapasok? Kung nasa step 4 or 6 ka, yun yung danger zone. So ngayon, hindi na tanong kung may rug pull o wala. Ang tanong na, nakikita mo ba siya bago mangyari? Kasi yung mga pinakadelikadong scam, hindi mo mararamdaman bigla. Hindi mo mararamdaman agad. At pag na-realize mo na, huli na. So next time na may makita kang solid na project, pause ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, legit ba talaga o magaling lang magpanggap? Kung gusto mo pa ng ganitong breakdown, yung tipong hindi mo maririnig sa usual crypto content, alam mo na, game on! May cellphone sa palad, pero butas ang bulsa.